Mga kasirin, may kwento tayo ngayon na tiyak magpapaisip sa inyo. Isang lalaki, si Marco, na tahimik lang ang buhay. Pero isang gabi sa isang party sa Quezon Avenue, dumating ang isang pagkakataon na magpapabago sa lahat. Nakilala niya si Liza at dito nagsimula ang lahat. Pero paano nga ba nangyari na si Marco ay nahulog sa dalawang tao? Ano ang mangyayari sa kanya kapag naharap siya sa isang love triangle na puno ng tukso at desisyon na pwedeng magbago ng buhay niya? Sama-sama nating pakinggan ang kwentong ito at alamin kung paano nauwi si Marco sa isang sitwasyon ng mahal ko silang dalawa. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mga updates. Isang linggo na lang bago magtapos ang buwan. At si Marco, tulad ng mga karaniwang linggo, ay nagsimula na naman ang shift niya sa call center. Pero hindi tulad ng mga nakaraang gabi. Ang gabing yon, Maynila. Ang kabisera ng mga walang hangganang tukso ay magdadala sa kanya ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Naalala pa niya kung paano siya napagpasyahan ng mga barkada niya na sumama sa isang party sa Quezon Avenue. Parang usual na kasiyahan lang, parang walang big deal. Pero tulad ng karamihan sa atin, hindi naisip ni Marco na ang bawat gabi, bawat desisyon ay may kabuntot na kwento. Isang party na tatanggalin ang mga balakid ng mga ordinaryong gabing, naisin lang magpakasaya. Pumasok siya sa bar, ang ingay ng musika, at ang ilaw na parang sumasabay sa beat ng puso niya. Iniinom ang bawat minuto ng kasiyahan, sabay ang sigaw ng mga kaibigan niya. Hindi naman siya kalasingan, pero medyo nakalutang na ang ulo niya sa mga epekto ng ilang shots ng tequila. Ang tuwa sa paligid, ang saya ng barkada, iyon ang mundo niya. Pero sa isang kisap mata, nagbago lahat. Doon siya nakita si Liza. Nakatayo sa sulok ng bar, suot ang red lipstick na parang may lihim na kwento. Tumingin lang siya kay Marco, yung titig na may tinatagong alon ng kuryente. Hindi siya pwedeng magkamali. May something sa mga mata niyang iyon na naguudyok sa kanya. Hindi lang ito basta isang babaeng maganda. May something na mas malalim at ramdam na ramdam iyon ni Marco. Habang ang mundo sa paligid ay mabilis at magulo, si Marco ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Saan ba siya papunta? Bakit parang may mga invisible chains na humihila sa kanya papunta? Kay Liza? Walang dahilan, wala siyang plano. Pero ang mga mata ni Liza ang nagsalita. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na wala siyang kaalaman kung saan magtatapos. Lumapit siya. Hindi pa sigurado kung anong sasabihin. Nag-order ng alak at naupo sa tabi niya. "Pwede ba akong makitabi?" tanong niya. At ang sagot ni Liza, "Hindi rin mo maintindihan kung may kasamang biro o seryoso. Pwede kung makakaya mong tapusin yang inumin mo." Tinutukso siya, pero walang mali siya sa boses niya. Liza was different. Hindi katulad ng mga babae na karaniwang makikita sa mga bar. Ang aura niya, parang may kabigatan, may damdamin. Si Marco, wala siyang ideya kung anong klaseng storm ang papasukin niya. Mabilis ang gabi. Ang usapan nila ay puno ng mga simpleng tanong at sagot. Ngunit ang bawat sagot ni Liza ay may kabuntot na misteryo. Palihim siyang nagmamasid sa kanya. At si Marco, hindi siya pwedeng magsinungaling. Nasa likod ng bawat sulyap at bawat tanong, may nararamdaman siyang iba. Sa mga kasamahan ni Liza at sa mga kasamahan ni Marco, parang wala lang. Pero para kay Marco, parang siya na lang ang nasa mundo nila. Nang dumaan ang mga oras, napansin ni Marco na ang mga tawa at biro ni Liza ay nagiging malapit, masyadong malapit.
Ang mga sulyap na hindi na nagtatago. Yung feeling na parang hindi na siya makakapagsalita ng tama dahil ang puso niya ay nagsasabing may something bigger na nangyayari. May ngiti si Liza na naglalaman ng libog at hindi mo alam kung magkasyota ba sila o magka-enemy. Pero hindi na siya nakakapigil. At doon, nagdesisyon siya. Hindi pa siya sigurado kung paano, pero nakikita niyang parang hindi na siya makakabalik. Pumunta sila sa isang hotel at ang lahat ng problema na iniwasan niya, mga tanong na hindi niya nais sagutin, ay naging malabong usapin. Ang tanging alam ni Marco, sa gabing iyon, isang bagay na matagal na niyang pinigilan ang dumating sa kanya, ang puso niya ay hindi lang natutok sa isa. Ngunit sino nga ba ang pipiliin niya? Si Liza, na puno ng misteryo at matinding sensasyon, o ang buhay na pinili niyang simpleng magpatuloy? Ang puso ni Marco ay naguguluhan. Walang natapos na desisyon sa gabing iyon at hindi niya alam kung saan siya patungo. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Sa mga susunod na araw, may mga bagay na hindi na magiging kasing simple ng dati. Ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa alak, musika o kasiyahan. Ang gabing iyon ay magbabago ng pananaw ni Marco. Ang araw pagkatapos ng gabing iyon ay mahirap para kay Marco. Hindi siya makatulog ng maayos at kahit anong gawin niya, ang mga alon ng mga alaala mula sa gabi sa Quezon Avenue ay parang isang sakit na hindi matanggal. Hindi niya kayang kalimutan ang mga mata ni Liza, ang mga galak na nakatago sa mga salita niya, pati na ang mga sensasyong hindi na niya kayang ipaliwanag. Lumingon siya sa salamin ng kwarto at kahit ang mga simpleng bagay, tulad ng pag-aayos ng buhok o paghuhugas ng mukha ay may kabuntot na tanong sa kanyang isipan. Ano ba to? Hindi na ba siya makakapagpatuloy ng ganito na parang walang bigat ang lahat? Pero ang puso niya ay sumisigaw. Ang katawan niya ay tila may sariling gustong mangyari. Isang bagay na hindi na kayang pigilan. Pinipilit niyang magtulungan ang isip at katawan, ngunit parang walang saysay. Ang katawan niya ay naiwan kay Liza, at ang mga tanong sa isip niya ay hindi nasasagot. Maya-maya, tumunog ang phone ni Marco. Isang message mula kay Liza. Gusto mo ba tayong mag-usap? Pwede ba kitang makausap mamaya? Hindi kita kayang kalimutan, Marco. Ang puso ni Marco ay mabilis na tumibok. Bakit? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi niya kayang mag-isip ng maayos, kaya't pinili niyang sumagot ng wala sa tamang pag-iisip. Saan tayo magkikita? Dumating siya sa hotel na pinili nila. Sa isa pang gabing puno ng hindi planadong desisyon. Hindi pa siya sigurado sa mga mangyayari, ngunit alam niyang hindi siya maaaring mag-back out. Pagpasok niya sa kwarto, si Liza ay nandoon, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya ng may kasamang kuryosidad at desire. Si Liza, na parang isang tigres na nagsusuri ng kanyang prey, hindi nag-atubiling lumapit kay Marco. Hindi ba't gusto mo rin na to? Tanong niya. Boses na puno ng pangako at pangungusap na may kasamang tukso. Ang hangin sa kwarto ay mainit at ang bawat paghinga nila ay nagsisimulang magpatindi ng tensyon. Si Marco, kahit hindi pa niya maintindihan, ay naramdaman ng init sa katawan, ang mga desisyon na tila may ibang puwersang humihila sa kanya. Hindi siya makapaghintay. Hindi na siya pwedeng magpigil pa. At habang sila'y magkalapit, si Liza ay unti-unting nag-alis ng mga piraso ng kanyang damit. Isang mabigat na pagpapakita ng kontrol. At ang pagnanais na iparamdam kay Marco ang init ng katawan niyang iyon. Hindi na nila kailangan magsalita. Dahil ang katawan na lang nila ang nagsasalita, ang mga galaw nila ay sabayang sumabay sa tanging musika ng pagnanasa. Ang labi ni Liza ay dumikit sa leeg ni Marco, at sa bawat halik na iniwan niya, parang isang spark ang sumabog sa katawan ni Marco.
Walang kalaban-laban ang katawan niya. Tinutukso siya ni Liza. Binibigyan siya ng sensasyong hindi niya kayang tanggihan. Ang mga kamay ni Marco ay nahulog sa katawan ni Liza. At sa mga sandaling iyon, ang kalayaan na hinahanap niya sa mga nakaraang taon ay tila natagpuan. Ang kanyang katawan ay sumabay sa ritmo ng gabing iyon na puno ng apoy at libog. Walang salita, walang mga pangako. Ang kanilang relasyon ay napalitan ng pure desire, isang mundo na wala ng anumang hangganan. Si Marco, na dati ay ang pinakamalayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ay nahulog na sa dilim ng kanyang sariling hangarin. Liza, walang pagkakaiba. Hindi siya naghahanap ng love. Ang gusto lang niya ay maging malaya, magpasarap sa bawat sandali, at iparamdam kay Marco ang pagnanasa na wala nang susunod. Ang gabi ay napuno ng init, ng galit na libog, at ng mga kagustuhang tumagos sa pinakakatawan at isipan nila. Si Marco, ngayon, ay naguguluhan. Hindi na siya sigurado kung ang pakiramdam na ito ay pagmamahal, kasiyahan, o ang matinding tukso na patuloy na humihila sa kanya sa isang madilim na lugar na hindi na siya pwedeng lumabas. Sa bawat galaw, bawat sulyap, bawat hinga, ang mga hangganan ng kanilang mga katawan ay natutunaw. Pagkatapos ng gabing iyon, si Marco ay hindi na siya ang dati. Ang mga tanong na tinanong niya sa sarili niya ay mas lalalim pa. Ang alam lang niya, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at may mga desisyon na minsang susundin mo kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging magulo para kay Marco. Hindi niya kayang itanggi ang nararamdaman, pero hindi rin niya kayang aminin. Si Liza na parang nagdala ng bagyong hindi niya inaasahan, ay patuloy na umiikot sa isip niya. Ang mga alaala ng kanilang gabing magkasama, ang mga titig, ang mga haplos, ang lahat ng iyon ay nagbabalik sa kanya sa bawat sulok ng kanyang isipan. Hindi siya makatulog ng maayos, at kahit anong gawin niya, hindi niya kayang alisin sa kanyang katawan ang init na naiwan ni Liza. At siya'y isang ordinaryong lalaki lang, hindi handa sa ganoong uri ng emosyon. Hindi siya sanay na paglaruan ng puso at katawan ng ibang tao. Pero sa kanya, nangyari na. Parang isang puwersang humihila sa kanya patungo kay Liza at hindi niya kayang tumanggi. Hindi na siya pwedeng bumalik sa dating buhay niya, na walang pasubali at walang responsibilidad. Si Liza, bagamat parang walang pakialam sa anumang bagay, ay tila may sariling laro sa utak. Hindi siya naghahanap ng love, hindi siya naghahanap ng relasyon. Pero may isang bagay na gusto niyang makuha kay Marco. At iyon ay ang kapangyarihan ng kontrol. Ang hawak sa puso ng isang tao na hindi kayang magpigil. Sa bawat pag-akit, sa bawat galak na pinapakita niya, isa lang ang layunin, lumikha ng chaos. At ngayon, si Marco na ang naging target niya. Hindi siya bobo. Alam niyang nahulog na si Marco sa bitag na ipinaglatag niya at siya'y tinitigilan na lang ito. Minsan, isang hating gabi, tumunog ang phone ni Marco. Isang mensahe mula kay Liza. "Pwede ba tayo mag-usap? I need to see you." Hindi siya makapag-isip ng maayos, kaya't hindi na siya nagdalawang isip. "Saan tayo magkikita?" Agad niyang isinagot. Pumunta siya sa isang bar sa may Makati, ang lugar na mas tahimik, mas intimate, kung saan hindi sila mahirap hanapin. Pagdating ni Marco, nandoon na si Liza. Ang mga mata niya ay hindi na parang dati. Mas matalim, mas seryoso, at mas puno ng mga lihim. Nakasuot siya ng isang itim na dress. Ang buhok niya ay malumanay na tumagos sa kanyang mga balikat. Walang kasamang ngiti, walang kasamang biro. Nandyan siya, si Liza,
na parang siya ang pinuno ng isang laro na alam niyang wala ng kalaban. Gusto ko lang sanang tanungin, sabi ni Liza, habang papalapit kay Marco. Kung kaya mong magtago sa nararamdaman mo. Kung kaya mong sabihin na hindi mo ko gusto, Marco. Hindi sumagot si Marco. Nakatingin lang siya sa mga mata ni Liza at ang init ng katawan niya ay muling bumangon. Parang gusto niyang magsalita, gusto niyang magbigay ng sagot, pero hindi niya magawa. Walang mali siya sa tono ni Liza. Pero ang mga mata niya, naglalaman ng isang bagay na kayang magpasabog ng buong katawan ni Marco. Maya-maya, si Liza ay humakbang palapit. Tumigil siya sa harapan ni Marco at dahan-dahan niyang ipinatong ang mga palad sa dibdib nito mula sa kanyang mga balikat pababa. Walang salita, pero ang bawat paghipo ni Liza ay parang kidlat na dumaan sa katawan ni Marco. Hindi niya kayang magpigil. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay parang naguguluhan. Bakit ba ikaw ang nararamdaman ko? Walang sagot si Liza, pero sa isang iglap, tinanggal niya ang kurbada ng katawan niya, tinukso si Marco ng bawat galaw na walang limitasyon, walang direksyon, walang pagsisisi. Si Liza ay nagbigay sa kanya ng mga sensasyong hindi niya kayang kontrolin, isang laro ng katawan at puso na magdadala sa kanila sa mga lugar na hindi nila kayang balikan. Ibinigay ko na sa iyo, Marco, sabi ni Liza. Ang boses niya ngayon ay puno ng pangako at sabayang kalokohan. Ngayon tignan natin kung kaya mong magpigil. Hindi na kayang magsalita ni Marco. Ang katawan niya, pati na rin ang kanyang isipan, ay sumabay na sa galak ni Liza. At sa mga oras na iyon, wala nang iba pang bagay na kayang baguhin ang daloy ng gabi kundi ang bawat galak, ang bawat pagkatalo, at ang bawat desisyon na dinala siya sa dilim ng kanyang sariling tukso. Sa mga susunod na sandali, si Marco ay nakalutang. Ang lahat ng nararamdaman niya ay mga piraso ng katawan na nawawala sa kontrol. Ang kanyang katawan ay ginugol na kay Liza. At ang mga bagay na alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag ay parang sumabog sa bawat sulok ng kanyang katawan. Hindi na siya makagalaw. Wala siyang balak bumangon. Ang gabing iyon ay natapos nang wala ng anumang kasiguruhan. Si Marco ay umalis na may higit pang mga tanong sa isipan. Pero si Liza ay nag-iwan ng bakas sa kanya na hindi madali mawala. Ang buhay ni Marco ay puno ng mga hindi inaasahang pag-ikot. Mga tawag ng tadhana na hindi niya kayang kontrolin. Hindi na siya katulad ng dati. At habang binabalikan niya ang mga sandaling kasama si Liza, ang mga tanging nararamdaman niya ay magulo at mapait. May mga pagkakataon na halos ayaw niyang magising. Dahil sa bawat gising niya, naiisip niyang baka magpatuloy ang laro nila ni Liza. Isang laro na hindi niya alam kung paano tatapusin. Ngunit may isa pang katotohanan na hindi kayang isantabi ni Marco. Hindi siya nag-iisa. Mayroong isang babae na nagmamahal sa kanya, isang babaeng tapat, isang babaeng nagbigay ng puso at oras para sa kanya, si Ashley. Siya ang nobya ni Marco at ang kanilang relasyon ay parang isang tahimik na mundo na puno ng mga pangako at pangarap. Si Ashley ay mabait, masipag at masaya sa kanilang simpleng buhay. Siya ang nagsisilbing gabay kay Marco, ang nagiging tagapagtanggol ng kanyang kaligayahan. Ngunit habang si Ashley ay abala sa kanyang trabaho, si Marco ay naging alipin ng kanyang mga desisyon. Hindi siya makapagsabi ng totoo sa kanyang nobya. Hindi niya kayang sabihin kay Ashley na ang puso niya ay nababaling sa ibang direksyon, sa isang direksyong madilim at puno ng takot. Isang araw, nagkasama si Marco at si Ashley sa kanilang paboritong kafe. Maingay sa paligid, pero ang magkasama, sila ay tila nagkakaroon ng sariling mundo. Si Ashley, nakaupo sa harap ni Marco, ay nagkukuwento tungkol sa mga plano nilang dalawa
sa hinaharap, mga bagay na magkasama nilang gustong matupad. Ang mga mata ni Marco ay nakatutok kay Ashley at sa bawat salita nito, isang masakit na katotohanan ang pumasok sa isip ni Marco. Alam mo Marco, sabi ni Ashley, ang boses nito ay malambing, puno ng pag-asa. Ang saya ko kasi sa'yo. Tingin ko, matagal na tayo, tapos meron na tayong mga plano. Gusto ko lang din na maging stable tayo pareho. Tapos siguro mag-asawa na tayo. Napatingin si Marco kay Ashley at kahit anong gawin niya, hindi siya makapagsalita. Ang mga mata ni Ashley ay puno ng tiwala at pagmamahal, habang ang kanyang puso ay naglalakbay sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit sa loob ng puso ni Marco, may mga tanong at takot na hindi kayang ipaliwanag. Puno siya ng guilt, ng hirap na hindi niya kayang ilabas. Ang katawan niya ay parang nagsasabi ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Habang sinasabi ni Ashley ang mga plano nila, ang mga mata ni Marco ay naghanap kay Liza, na kahit hindi naroroon, ay patuloy na nagpapakita sa kanyang isipan. Ang mga gabing iyon, ang mga halik, ang mga sensasyong naiwan sa kanyang katawan. Lahat ng iyon ay naiisip ni Marco habang nakaharap si Ashley. Ang hindi alam ni Ashley, si Liza ay patuloy na naglalakbay sa buhay ni Marco. Minsan, habang nagtatrabaho, si Marco nakatanggap siya ng mensahe mula kay Liza. Ang mensaheng iyon ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing puno ng tukso at sa bawat salita ni Liza, parang isang apoy na muling sumik sa katawan ni Marco. Marco, gusto ko lang na malaman mo na hindi pa tapos ang laro natin. Kung gusto mong tapusin, ikaw ang magdedesisyon. Hindi na makapaghintay si Marco at hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa sitwasyon. Isang gabi, dumaan si Liza sa lugar kung saan nagtatrabaho si Marco at mula sa kanyang desk, natanaw niya si Liza na papalapit. Hindi na nila kayang iwasan ang isa't isa. Habang ang mga mata nila ay nagsalubong, isang sigaw ng katawan ang sumabog at sa isang iglap, napagdesisyonan ni Marco na hindi na niya kayang labanan pa. Nagmadali siyang umalis mula sa kafe at tumawid sa kalye. Ang puso ni Marco ay malakas ang tibok at sa bawat hakbang, parang may mga tanong na bumabalik sa kanya. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong paraan, pero hindi rin siya pwedeng maging tapat kay Ashley. Isang gabi na lang ang naghiwalay sa kanya at sa kanyang mga desisyon. Pagdating sa lugar ni Liza, hindi na siya makapaghintay pa. Si Liza ay nandoon, nakaupo sa gilid ng kama. Parang hindi siya nagtataka sa pagkakadating ni Marco. Tumayo siya at bago pa man magsalita si Marco, agad siyang niyakap ni Liza. Isang yakap na puno ng mga tukso, na parang walang katapusang laro na hindi pwedeng tapusin. Hindi ko na kayang itago, wika ni Marco. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko, Liza. Ang mga mata ni Liza ay kumikislap, hindi ng pagmamahal, kundi ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng pagkakaroon ng kontrol sa isang bagay na alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag. Habang si Marco ay patuloy na nalulunod sa mga pangarap at katotohanan na binuo ni Liza sa kanyang isipan, si Ashley na walang kaalam-alam, ay patuloy na nagtitiis sa mga hindi matapos-tapos na pangako. Ang kanyang puso ay naglalakbay sa mga lugar ng pag-asa, at ang mga pangarap nila ni Marco ay unti-unting nagiging mga piraso ng nakaraan. Ang laro ni Marco at Liza ay nagsimula pa lang, at wala na siyang kalaban. Hindi na kaya ni Marco pang itago ang mga nararamdaman niya. Sa bawat gabing kasama si Liza, unti-unting lumalabo ang linaw ng kanyang relasyon kay Ashley. Kung noon ay tila madali niyang nagagampanan ang pagiging nobyo, ngayon ay hindi na.
Ang mga alaala ni Liza, ang init ng mga halik, ang mga mahahabang gabing puno ng pasabog, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Isang hapon, pagkatapos ng isang normal na araw sa opisina, hindi na kinaya ni Marco ang sakit na dulot ng kanyang mga desisyon. Tinawagan niya si Ashley at inayos ang isang hapunan sa isang tahimik na restaurant. Alam niyang hindi na pwedeng magpatuloy ang lahat ng ito nang hindi siya tapat. Pagdating nila sa restaurant, si Ashley ay masaya, tawa ng tawa sa mga kwento niya tungkol sa trabaho at mga plano nila ni Marco. Si Marco naman ay abala sa paghahanap ng tamang salita para simulan ang pag-uusap. Ang mga mata ni Ashley ay puno ng pag-asa, ngunit ang mga mata ni Marco ay puno ng guilt at takot. Marco, may nararamdaman ka bang iba? Tanong ni Ashley habang tinutulungan siya nitong paghiwalayin ang pasta. Ang mga mata ni Ashley ay nagsisilibing magaan. Hindi nito alam na ang bawat segundo ay isang mabigat na pasya na ginigiit ni Marco sa kanyang sarili. Hindi sumagot agad si Marco. Nagtama ang kanilang mata at sa mga sandaling iyon, parang alam na ni Ashley na may isang bagay na hindi tama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ashley. Mas seryoso ngayon. Si Marco ay nagsimulang magsalita. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas ng maayos. Ashley, gusto ko sanang maging tapat sa'yo. Pero, ang boses niya ay napakabigat at halos hindi na siya makahinga sa loob ng restaurant. Tumingin siya sa labas ng bintana at tila ang lahat ng tao ay mayroong kasalanan. Ang bawat tanong ay parang isang bagyong humahampas sa kanya. Ayokong saktan ka. Pero may mga bagay na nangyari na hindi ko kayang iwasan, may mga bagay na hindi ko kayang itago pa. Ang mga mata ni Marco ay hindi kayang titigan si Ashley. Alam niyang ang bawat salita na lumalabas mula sa kanyang bibig ay magdudulot ng isang delubyong hindi niya kayang kontrolin. Si Ashley ay nanatiling tahimik, hindi siya makapagsalita. Ang mga sandali ay naglaho sa pagitan nila. Ang mga oras na punong-puno ng pagmamahal ay unti-unting nagiging mabigat. Si Ashley ay sumulyap sa mga mata ni Marco at unti-unting napagtanto niya na may isang lihim na hindi na kayang itago pa. Hindi siya galit, pero ang sakit ay nakikita sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng kanilang hapunan, umalis sila sa restaurant ng magkasama. Ngunit sa mga mata ni Ashley, alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat. Si Marco ay tahimik at si Ashley naman ay puno ng mga tanong. Nang dumaan sila sa isang park, huminto sila at naupo sa isang bench. Ang hangin ay malamig at ang dilim ng gabi ay parang kumakalabit sa kanilang mga puso. Marco, anong nangyari? Sino siya? Tanong ni Ashley. Ang boses niya ay malumanay, ngunit puno ng hinagpis. Alam niyang hindi madali kay Marco ang magbukas, kaya't hindi siya nagmadali. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang puso ni Marco ay muling bumalik sa mga nagdaang araw, sa mga gabing magkasama sila ni Liza. Sa mga alaalang, siya mismo ay naging biktima ng kanyang sariling mga desisyon. Si Liza, ang sagot ni Marco, habang ang mga mata niya ay malungkot. Si Liza, siya yung tao na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko kayang itanggi na may nararamdaman ako. Hindi ko alam kung paano ko nagsimula, pero siya ay naging bahagi ng buhay ko. Hindi ko ito kayang ipaliwanag pero hindi ko na kayang itago pa. Sa mga salitang iyon, parang tumigil ang mundo. Si Ashley ay tumahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang katawan ni Marco ay para bang naglaho ng buo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magkatitigan. Ang lahat ng nakaraan nila, ni Ashley, ang mga pangako, ang mga plano,
ay biglang naging mga ulap na dahan-dahang nawawala sa kanyang harapan. Bakit? Tanong ni Ashley. Ang boses niya ay parang umiiyak ng walang luha. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Ang sakit na nararamdaman ni Ashley ay hindi kayang itago. Hindi ito isang simpleng sugat. Ito ay isang sugat na tumama sa mga bahagi ng kanilang relasyon na hindi niya kayang aminin na nagsimulang magbago. Ang mga pangarap nilang magkasama ay nagsimulang magdikit. Nagbabalik sa isang masalimuot na katotohanan. Si Marco ay hindi makatingin kay Ashley. I'm sorry. Hindi ko kayang magsinungaling, Ashley. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Si Ashley, na kahit na nasaktan, ay patuloy na pinapakita ang kanyang lakas. Kung may nararamdaman kang iba, Marco, hindi ko kayang pilitin ka. Pero sana, maging tapat ka sa sarili mo. Sa gabing iyon, habang si Ashley ay naglalakad palayo, si Marco ay nanatiling nakaupo sa park bench nag-iisa. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mahirap. Alam niyang may pinili siyang landas na madilim, at ang mga kasunod na desisyon ay hindi pwedeng balikan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malalim na sugat na hindi matitinag. Si Ashley ay umiwas na sa kanya, at si Liza, na mas malupit pa sa mga galak na ibinibigay niya, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkatalo. Ang lahat ay naging magulo. Ang mga pangarap ni Marco, si Liza, at ang mga plano nila ni Ashley ay naging mga piraso ng masalimuot na puzzle na wala ng tamang solusyon. Sa gabing iyon, si Marco ay muling nagtanong sa sarili, tama ba ang pinili ko? O ako ba ay isang simpleng biktima? Si Marco ay hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Matapos ang mga linggong puno ng kalituhan, nagdesisyon siyang makipagkita kay Liza. Hindi na siya kayang pigilan pa ng kanyang mga nararamdaman at alam niyang hindi niya kayang magsinungaling pa. Ang puso niya ay patuloy na naglalakbay sa alon ng tukso at emosyon at hindi niya kayang iwasan si Liza. Isang linggo matapos ang pag-amin kay Ashley, dumating ang araw ng kanilang pagkikita ni Liza. Ang lugar na pinili nila ay ang paborito nilang bench, tapat ng maliit na fountain. Ang ilaw ng buwan ay sumasalamin sa tubig na parang nagsasabing may layunin ng bawat nangyayari. Pagdating ni Marco, nakita niyang nakaupo si Liza. Ang mga mata nito kumikislap, hindi ng pagmamahal, kundi ng kasiyahan. Marco, parang ang tagal mong bumalik, Hindi ka ba masaya na makita ako? Tanong niya. Napaupo si Marco sa tabi ni Liza at dumaan sa kanyang isipan ang mga gabing puno ng kasiyahan, passion at kasalanan. Liza, simula niya, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Hindi nagsalita si Liza, ngunit inabot ang kamay ni Marco. Alam ko, Marco, nakikita ko ang lahat. Gusto ko pa rin ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama kay Marco. Si Liza, na hindi kayang magpatawad, ay patuloy na umaasa, habang si Marco ay naiipit sa guilt at pagnanasa. Liza, hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, sinabi ni Marco, umiwas ang mga mata. May nararamdaman pa akong ibang tao, si Ashley. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Tiningnan ni Marco si Liza, ngunit hindi niya kayang itanong kung may nararamdaman pa siya sa kanya. Si Ashley, na may malinis na puso, ay nawawala sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung anong gusto ko na, Marco, sagot ni Liza. Ang mga mata nito puno ng tanong. Pero may nararamdaman ka pa ba sa akin? O ito na lang ang laro natin? Si Marco ay hindi makasagot. Hindi niya kayang patuloy na iwasan ang mga tanong na bumangon sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitiwan ni Liza ay tumama sa kanya at si Ashley, ang babaeng nagsusumikap
ay naging malabo sa mga mata niya. "I don't know anymore, Liza," sagot ni Marco. Ang boses ay nauurong. "I don't know what I want." Muling tumahimik ang paligid. Ang tunog ng tubig sa fountain ay sumasabay sa mga tunog ng kanilang mga puso. Si Liza ay huminga ng malalim at naglakad papalayo. "Kung hindi mo alam, Marco, baka kailangan mong mag-isip. Kailangan mong magdesisyon." Naiwan si Marco sa bench, nag-iisa, puno ng mga tanong at walang kasagutan. Ang mga larawan ni Ashley ay bumalik sa kanyang isipan at ang desisyon na kanyang gagawin ay tila isang laro na hindi kayang tapusin. Ang mga araw ay patuloy na dumaan at si Marco ay nahulog sa isang malalim na kalituhan. Ang dalawang mundo, si Ashley, ang matiyagang naghihintay sa kanya, at si Liza, ang nagiging sanhi ng kanyang mga lihim, ay naglalaban sa kanyang puso. Si Ashley, na puno ng pag-unawa, ay nagdudulot ng sakit ng pagpapatawad, samantalang si Liza, na puno ng tukso, ay nagiging gabay sa mga pagkatalo at pangarap na tila nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, si Marco ay mas malalim na ang nararamdaman. Ang mga kasinungalingan at lihim ay tumatagos sa kanyang kaluluwa, at ang mga tanong sa kanyang isipan ay patuloy na naghahanap ng kasagutan. Isang araw, tinawagan ni Marco si Liza. Hindi na ito ang simpleng tawag na ginagamit nilang dalawa, kundi isang tawag na puno ng pagkabigo at pagsisisi. Ang tawag ay isang pagnanais na magkaroon ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanya. Sa isang maliit na kwarto, nagkita sila. Ang kwarto ay puno ng mga anino, at ang amoy ng kape ay naghalo sa mga nararamdamang emosyon. Si Liza ay tahimik, ang mga mata nito ay hindi na kasing saya tulad ng dati. "Liza," nagsimula si Marco. Ang boses niya ay mabigat at puno ng guilt. "Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang maging isang taong walang tiwala sa sarili. Hindi ko na kayang magtakip pa ng mga kasinungalingan." Si Liza ay hindi agad tumingin kay Marco, kundi tahimik na kinagat ang labi. Sa mga sandaling iyon, ang bawat saglit na katahimikan ay tila may kasamang pagsisisi. "Alam ko na hindi ko na dapat hinahayaan na mangyari ito," sagot ni Liza. Ang boses ay puno ng sakit. "Hindi ko na dapat pabayaan ang sarili ko sa isang lalaking hindi makapili sa pagitan ng dalawang mundo." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumama sa puso ni Marco. Si Liza, na matagal nang nakatago sa mga lihim na hindi kayang harapin, ay nagbigay ng desisyon na hindi kayang ipaliwanag. Si Marco, na naguguluhan, ay hindi kayang sagutin ang mga salitang iyon. Walang kasagutan, walang depensa. "Hindi ko kaya, Marco," patuloy ni Liza. Ang mata ay puno ng panghihina. "Hindi ko kayang maging bahagi ng relasyon na puno ng kasinungalingan. Kung tapat ka sa sarili mo, hindi mo ako iiwasan. Kung hindi mo ako kayang piliin, baka mas mabuti pang magsimula tayo ng hiwalay." Ang mga salita ni Liza ay isang matalim na suntok sa kanyang puso. Si Marco ay natigilan. Hindi niya kayang sagutin ang mga tanong na iyon. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit siya naroroon kasama si Liza, at kung bakit ang kanilang pagmamahal ay tila unti-unting nawawala. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya kayang tanggapin ito. "Gusto ko sanang magsalita," sabi ni Marco. Ang boses ay nauurong. "Pero sa mga sandaling ito, hindi ko na kayang magsinungaling. Si Ashley, siya ang tao na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Pero ikaw, Liza, may mga bahagi ka na binago ko, na pinili ko. Hindi ko na alam kung anong desisyon ang tama." Naramdaman ni Marco ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Si Liza, na matagal nang nagtatago sa mga lihim ng kanilang relasyon, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at sakit.
Hindi niya alam kung may pag-asa pa bang mabawi ang kanilang pagmamahal o kung ang desisyon ay magtutulak sa kanila patungo sa pagtatapos. Si Liza ay hindi umimik, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magdikit. Kung hindi mo kayang piliin ang tamang daan, Marco, baka hindi na kami ang tamang destinasyon, sabi ni Liza. Hinawakan niya ang mukha ni Marco. Ang mga mata nito ay tumingin diretso sa kanya. Kailangan mong magdesisyon. Tumayo si Marco. Ang mga salitang ipinasa ni Liza ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung anong sagot ang bibitawan. Ang mga alon ng pagkatalo, ang mga bukas na tanong ay nagsimula ng magtago sa kanyang puso. Si Liza ay naglakad palayo, hindi na bumalik, hindi na nagsalita. Si Marco ay iniwan na naman sa kanyang mga kasalanan. Ang lahat ay tila nawala. Ang relasyon, ang mga alaalang magkasama, ang mga halik na naging simbolo ng kanilang pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, si Marco na lang ang nag-iisa, nag-iisip, at naglalakbay sa mga kasalanan na wala nang takas. Ang araw ay sumikat ng may bagong pag-asa. Ngunit ang puso ni Marco ay nababalot pa rin ng kalituhan at takot. Matapos ang ilang linggong pag-iisip, hindi pa rin niya matukoy kung anong desisyon ang tama. Ang manatili ba siya kay Ashley o babalik ba siya kay Liza? Lahat ng naging desisyon niya sa mga nakaraang araw ay puno ng pagkakamali at mga kahinaan. Lahat ng nangyari ay nagbigay sa kanya ng malupit na mga leksyon. Ngunit sa huli, ang tanong ay, paano siya magbabalik loob? Habang naglalakad siya sa kalsadang matagal na niyang tinahak, ramdam niya na isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang kailangang tapusin. Hindi na niya kayang patagilid na lumakad, kailangan niyang humarap sa tunay na nararamdaman at ang mga desisyon na nagsimula sa mga maliliit na hakbang ay humantong sa pinakamahalagang pagpili sa kanyang buhay. Nasa isang parke si Marco, nakaupo sa isang bench. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay may mga dahon na unti-unting nalalaglag. Ang mga mata ni Marco ay nakatingin sa mga bata na naglalaro sa malayo. Sa mga oras na iyon, naisip niya kung paano siya naging isang batang hindi natututo sa mga mali niyang desisyon. Ang mga pagkatalo, ang mga kasinungalingan, ang pagtakbo sa mga tunay na nararamdaman. Lahat ng iyon ay bahagi na ng kanyang nakaraan. Ngunit si Ashley, siya ang nagbigay liwanag sa kanya. Si Ashley ang nagturo sa kanya kung paano maging tapat at kung paano magpatawad. Si Liza, siya ang nagbigay sigla. Ngunit sa mga sandaling ito, si Liza ay tila isang ulap na naglaho sa kanyang buhay. Kinausap ni Marco ang sarili. Nagtanong ng mga bagay na hindi pa niya kayang sagutin. Kung mawala siya, anong mangyayari sa akin? Kung mawalan ako ng pagkakataon, paano ko magbabalik sa mga tamang hakbang? Ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng oras, pero ang puso niya ay nagsusumamo. Nagbibigay ng sagot na hindi pa niya kayang tanggapin at dumating nga ang araw na yon. Habang ang araw ay papalubog, si Marco ay nakatayo sa harap ng isang simbahan. Ang mga kamay ay malalalim sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi siya pumasok, ngunit tiningnan ang pintuan, ang mga tanawin na tila nagsasabing may pagkakataon pa. Doon, siya nakatanggap ng isang mensahe mula kay Ashley. Mabilis niyang binasa ang mensahe at ang puso niya ay biglang bumulusok. Marco, kailangan kong makipagkita sa'yo. May mga bagay na gusto kong linawin. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa lahat ng kadiliman na bumabalot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit hindi na niya kayang maghintay pa. Tumayo siya at naglakad patungo sa lugar kung saan sila magtatagpo ni Ashley. Pagdating niya sa cafe, si Ashley ay nandoon na. Ang mga mata nito ay puno ng kung anong nararamdaman. Hindi galit, hindi sakit, kundi tahimik
na pagmumuni. Naglakad siya palapit at umupo sa harapan ni Ashley. Ang hangin na bumabalot sa kanila ay puno ng tanong. Ashley, sana matanggap mo na ako. Ang nagsimula si Marco. Ang boses ay puno ng konsensya at kahinaan. Lahat ng ginawa ko, lahat ng kasalanan ko, hindi ko kayang ipaliwanag. Pero sana, magkaroon ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Nag-isip si Ashley sandali, at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Marco, hindi ko alam kung ano pa ang magagawa mo. Ang mga pagkakamali mo ay hindi mababago. Pero, nararamdaman ko na hindi mo na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang mag-isa sa lahat ng ito, at kailangan ko rin ng sarili kong oras. Ang mga salitang iyon ay parang isang paltos sa kanyang puso, ngunit hindi ito nangangahulugang pagtatapos. Hindi. Si Ashley, sa kabila ng lahat ng sakit, ay nagbibigay ng pagkakataon na magbago. Si Marco ay naglakbay na at natutunan ng mahalagang aral ng pagkakaisa ng puso at isip. Alam niyang hindi nila agad-agad aayusin ang lahat. Ngunit mayroong isang pagkakataon, isang huling pagkakataon na maaari niyang ilaan para kay Ashley. I'm willing to wait for you, Ashley. Ang wika ni Marco, ang mga mata ay tapat. I know I have no right to ask for your forgiveness, but I'm here, and I want to make things right. Si Ashley ay hindi agad nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nagsalita para sa kanya. Hindi siya galit. Hindi siya masaya. Pero ang mga mata ni Ashley ay nagsasabing may pag-asa pa, na hindi lahat ay natapos na. Ang tanging natutunan ni Marco mula sa lahat ng paglalakbay na iyon ay ang pagpili ng puso, pagpili ng tamang landas na hindi nagtatago sa mga kasinungalingan, kundi isang landas na puno ng tapat na pagmamahal. Sa paglingon ni Marco, siya ay nakangiti. Tinutok ang mata kay Ashley at iniabot ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila, ngunit ang ibig sabihin ng kanyang puso ay malinaw. Siya ay handang maghintay, handang magbago. Si Ashley ay ngumiti rin, at tumagal ang mga saglit ng tahimik na pagtingin sa isa't isa. Ang kwento nila ay hindi natapos sa mga pagkatalo, kundi nagsimula sa pagkakataon ng pagtanggap. Tanggapin ang bawat pagkakamali, tanggapin ang bawat pagkatalo, at magpatuloy sa harap ng bagong simula. Sa lahat ng pinagdaanan ni Marco, si Ashley, at ang mga tao sa kanilang paligid, natutunan nilang ang buhay ay hindi laging makukuha sa isang perfect na plano o pagpili. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay hindi laging madali, at ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagpapatawad, lalo na sa sarili. Si Marco, sa kabila ng mga pagkakamali at pagsubok, ay natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa mga salitang binitiwan, kundi sa mga aksyon na nagsasabi ng mas higit na kahulugan. Hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin agad, ngunit sa pagpili ng tamang tao at sa pagkilala at pagtanggap ng sariling kahinaan, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Si Ashley, sa kabilang banda, ay naging simbolo ng lakas at pag-unawa. Sa sabaw, kabila ng mga pagkatalo at mga pagkabigo, ipinakita niyang hindi niya tinatanggap ang lahat ng sakit, ngunit tinanggap ang mga pagkakataon ng pagbabago. Hindi lahat ng relasyon ay makakamtan sa madaling paraan, ngunit ang pagmamahal ay madalas na bumangon mula sa mga sugat, mula sa mga panahon ng hindi pagkakaintindihan, at mula sa mga pagpiling magsimula muli. Sa huli, ang kwento ng mahal ko silang dalawa ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking nagdesisyong makapili, kundi tungkol sa mga pagkakataon na binibigyan tayo ng buhay upang magbago, magsimula, at magpatawad. Ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi sa kung anong meron tayo, kundi sa kung anong kaya nating gawin upang maipakita ito.
sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa